Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat mga kawiwavers. So, ngayong gabi ako po ay nagagalak at muli na naman po na ako'y gagamitin na maghayag ng salita ng Diyos. Nawa ay ituon po natin ang ating oras sa pakikinig ngayon ng salita ng Diyos. Amen. Upang tayo muli ay mapalakas sa ating spiritual na pananampalataya. So, sa gabing ito, ang ating pag-aaralan ngayong gabi ay pinamagatan kung spiritual mindset. Amen. Spiritual mindset, ibig sabihin po ay ito yung na-espirituang to panonono na taibanag. Amen. Ang ating pag-iisip ay nakatuon sa mga bagay na panlangit, pang maka-Diyos, spiritual. Amen. So, bakit po na napakahalaga na pag-aaralan po natin ngayong gabi patungkol sa ating spiritual na pag-iisip? Amen. Sa dinami-dami po ng mga bagay-bagay na nasa ating kaisipan. Amen. Ito yung dapat pagtingin natin at mas kailangan na pagyamanin natin sa ating spiritual na pamumuhay. Kung saan ito yung mahalagang bagay na dapat isaisip natin bilang mga Kristiyano patungkol sa Diyos, sa spiritual. Amen. So, ang ating teksto ay matatagpuan po natin sa book of Romans chapter 12 verse 1 to 2. So, ating pong basahin. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Verse 2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa ganon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Amen. So, manalangin muna po tayo. Yes, Lord God, Father God in heaven, in the name of Jesus, Lord, humihingi po kami, Lord, sa inyo ngayon, Lord, ng kapatawaran. Ano man, Lord, mga nagawa naming pagkakasala at pagkukulang, Panginoon, Lord God. Lord, sa gabing ito ay humihingi po kami, Lord, ng iyong gabay. Nawa, Lord, yung banal mong Espiritu, Lord, ang siyang mangusap sa bawat sa amin. Lord, upang maintindihan namin, Lord, yung mga kataga na nais mong iparating sa amin, Lord, at bigyan niyo po ako, Lord, ng wisdom and knowledge. Thank you, Lord God, in this we pray in Jesus' name. Amen. So, dun po sa text ay sinasabi niya po doon na tayo ay huwag tayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Amen. So, dapat dapat ialay daw natin ang ating sarili bilang buhay na handog. Amen. Banal at kalugod-lugod sa Diyos. Amen. Dahil ayaw po ng Diyos na makita tayo na namumuhay na hindi ayon sa kanyang kalooban o hindi kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Amen. So, bakit ko po nakuha itong pamagat na ito kung saan ay spiritual na pag-iisip. Kaya nga po mga kapatid, dahil sa dami-dami ng ating iniisip sa mundong ito, parang akakaligtaan na natin ang ating pag-iisip bilang isang sumasamba sa Diyos. Amen. Kung saan yung spiritual na pamumuhay natin, which is ito yung pinaka-importante na pamumuhay na dapat pagyamanin natin sa ating buhay. Amen. Ano po ba ang pinagkaiba ng spiritual na nanggagaling sa Diyos at yung espiritong meron sa mundong ito? Amen. Ang espiritong galing sa Diyos ay
Kung babasahin po natin sa Romans 8, Romans 8, Romans 8 verse 5 to 6, kung saan sinabi niya po, ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay walang pinapahalagahan kundi ang mga bagay na ukol sa laman. Ngunit ang mga namumuhay ayon sa Espiritu ay nagpapahalaga sa mga bagay na espiritual. Ang pagsunod sa hilig ng laman ay naghahatid sa kamatayan. Ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. Amen. Verse 7, kaya nga kapag itinuon ng tao ang kanyang pag-iisip sa mga hilig ng laman, siya ay nagiging kaaway ng Diyos sapagkat hindi siya nagpapasakop sa batas ng Diyos at sadyang hindi niya ito magagawa. Amen. So sabi na po doon na yung mga tao po na napakahirap tanggalin sa kanila yung mga gawa nilang sama. Amen. Dahil doon nasanay na sila lumakad sa mga paraan na yun na masama. Amen. Kung saan parang hirap sa kanila tanggalin. Ang hirap sa kanila magpasakop dahil po ang puso nila ay yun nga po, lumalakad na sila hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Doon sila masaya sa mga bagay na ginagawa nila na akala ng mga taong ito ay mabuti. Pero sa paningin ng Diyos ay hindi pala. Amen. So, base po sa Bible na hindi magkatugma o magkakontra po ang spiritual at ang physical natin. Amen. Magkasulungat ang espiritong nanggagaling sa Diyos at ang espiritong naayon sa kasamaan. Amen. Yun po yung sinabi niya po doon sa Romans 8, 5 to 6 na magkaiba po ang dalawa na hindi pwede magsama. Amen. Dahil yung espiritong nanggagaling sa Diyos ay ito ay patungkol lamang sa kalooban ng Diyos. Amen. Sa mga bagay na panlangit. At yung isang espiritu na sa mundong ito ay ito yung mga espiritu na kung saan na espiritu ng mga kasamaan. Amen. Kung kaya sa mga Kristiyanong tulad natin na kailangan malaman natin kung tayo ba ay nabubuhay sa spiritual. Amen? So, tayo po ba ay nabubuhay sa spiritual, mga kapatid? So, tignan natin ngayon ang ating sarili kung naayon ba sa Diyos ang mga ginagawa natin ngayon. Kung may mga bagay na kung saan sa espiritong mundong ito ay tayo ay nabubuhay. Amen? Napaka-importante po, kapatid, na malaman natin kung tayo ba ay lumalakad sa espiritu na nanggagaling sa Diyos. So, gawaing espiritual ang mga bagay na ikalulugod ng Diyos. Gawaing pangmakalaman at masamang kagustuhan ay para sa kasalanan kung saan nagdudulot sa kamatayan. Amen. So mga kapatid, ano nga ba dapat ang magiging mindset ang bilang isang Kristiyano? Amen. So, unang-una po, ang dapat maging mindset ng isang Kristiyano ay unang-una yung God's standard or will of God. Amen. So, ano man ang ginagawa natin ay dapat katanggap-tanggap sa harap ng Diyos. Dapat ito yung isa sa dapat mindset ng bilang Kristiyano kung saan ano man mga ginagawa natin sa mundong ito ay i-base natin kung ito ba ay tama sa Panginoon, tama sa paningin niya, kalugod-lugod ba ito sa Kanya, matutuwa ba ang Diyos pag ginawa natin ito para sa Kanya. Dapat God's standard. Amen. Sinabi niya po doon sa 1 Corinthians 10:31, kaya nga, kung kayo'y kumakain o umiinom, o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Amen. Sinabi niya po doon na anuman pong ginagawa natin, kumakain man o umiinom, ay dapat kinilarangal ng Diyos. Dapat nalulugod ang Diyos sa anumang ginagawa natin, mga kapatid.
Lalong-lalo na po sa panahong ito, mga kabataan, kung saan ay ang daming pinagkaabalahan sa mundong ito. Ito ba ay naayon sa Diyos, mga kapatid? Ngayon, suriin mo kapatid kung ito ba ay naayon sa Diyos. Amen. Alam naman po natin ng espiritu na nanggagaling sa Diyos. Amen. Kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Bago po natin gawin ang isang bagay, kailangan isipin muna natin kung ito ba ay tama at kalugod-lugod sa Diyos. Amen. Pwede rin natin gawin na manalangin. Ipag-pray natin sa Diyos. Kung ano man ang nais gawin natin ay isang guni muna natin una sa Diyos. Amen. Hingin natin sa Diyos ang wisdom and knowledge. Amen. Kung minsan, hingin din natin yung pabor ng ating mga pastors, leader. Amen. Kung saan ay i-remind mo sila kung tama ba ang gagawin mo. Amen. Kasi sila ang ating spiritual leader. Amen. Sila ang nakakaalam kung tama ba ang mga ginagawa mo, kapatid. Amen. So, sa lahat ng bagay, isipin mo, kapatid, kung ito ba ay God's standard o naayon ba sa kalooban o pamantayan ng Diyos. Naunawaan po ba natin na dapat ang isang mindset ng isang Kristiyano kailangan ay God's standard. Kumbaga, naayon sa kalooban ng Diyos. Amen? Kasi may mga bagay na hindi pala naayon sa Diyos na sa mata ng tao, sa tingin ng tao kung saan hindi nila masyado naliliwanagan ang patungkol sa spiritual ay nadadaya sila sa anumang spiritong binibigay ng mundong ito. So dapat hingin natin sa Diyos ang dapat nating gawin bago natin gawin ang mga bagay-bagay. Amen. Kasi po mga kapatid, dadayain tayo ng mundong ito. Amen. So dapat i-pray natin sa Panginoon. Hingin natin ng advice sa ating mga leader, sa ating mga pastor. Amen. So ang pangalawang spiritual mindset ng bilang Kristiyano ay dapat your work be beneficial to others. Kung saan ang ating ginagawa, ang iyong gawa ay nakakatulong sa iba. Amen. So ito din dapat maging mindset ng isang Kristiyano. Kung saan namang ginagawa natin, kailangan ay nakakatulong din upang maitaas ang panampalataya ng ating kapwa mananampalataya. Amen. So kapatid, sa anong bagay natin natutulungan ng ating kapwa mananampalataya? Amen. Natutulungan ba natin sila by sa ating mga oras, sa ating treasure, sa ating talents? Amen. Sample na lang po sa talents. Alam nila na Kristiyano ka, 'di ba? Pero ang ginagawa mo ay taliwas naman sa pagiging spiritual na pamumuhay. Paano mo ma-encourage yung iba? 'Di ba? Sinasabi na dapat tayo ay ang ginagawa natin ay dapat kararangal ng Diyos. Amen. Paano yan pag nakikita ng ibang tao na nakikita sa atin na abala tayo sa mga bagay patungkol dito sa makamundo? Amen. Itong tinatawag nila na ginagawa natin to para sa ating sariling kagustuhan. Amen. Kaya mga kapatid, gamitin natin sa tama ang pinagkaloob ng Diyos sa atin ng mga biyaya, ang mga regalo. Sampol na lang mga talents natin, ating treasures, mga kayamanan natin, mga pera. Isa din dapat sa mindset bilang isang Kristiyano kung saan mga ginagawa natin ay nakakatulong ba upang lumago din ang pananampalataya ng ating kapwa believers. Amen. Amen po ba?
So mga kapatid, maging wise po tayo sa pinapakita natin. Sabi nga din po, di ba, sa salita ng Diyos, if you love me, you will obey my command. Diba? Sinabi niya doon, kung mahal mo ang Diyos, kailangan gawin mo yung mga inuutos ng Diyos sa iyo. Ano bang inuutos ng Diyos sa iyo, kapatid? Diba? Bilang kabataan, ano bang inuutos sa iyo ng Diyos? Sample na lang, diba, yung ating pinaka-tema ng YVAB, diba, yung 1 Timothy 4:12. Dapat maging halimbawa ka sa kapwa mong mananampalataya. Amen? Sa pananalita, sa kilos, sa pananampalataya, sa pag-uugali, sa pag-ibig, at malinis na pamumuhay. Yan ang utos ng Diyos sa atin, mga kabataan. Amen? Na dapat maging halimbawa tayo sa ating kapwa mananampalataya. Amen? So, suriin muna natin ang ating sarili. Amen? Kung tama ba sa Panginoon. Tingnan natin muli yung standard. Kung ito ba'y naayon sa Panginoon. Pag naayon sa Panginoon, yun gawin natin. Pakita natin sa kapwa natin. Amen? I-share natin sa iba. Amen? So, pangatlo po na dapat maging mindset ng isang Kristiyano ay your work must be helpful to grow your spiritual faith, spiritual life. Kailangan sa mga ginagawa mo ay nakakatulong upang lumago ang spiritual na pamumuhay. Amen? Dapat isa yan sa magiging mindset natin bilang isang Kristiyano. Ang tanong, kapatid, do you think that what you do grows in your faith? Naisip mo ba na kung sa anong mga bagay mga ginagawa mo ay nakakatulong ba upang lumago ang iyong pananampalataya? Isipin mo, mga kapatid, sa mga ginagawa-gawa natin sa mundong ito, nakakatulong ba ito sa ating pananampalataya? Nakakalago ba ito? Amen? Kaya nga, mga kapatid, kailangan alamin natin yung mga bagay na dapat yung mga bagay na dapat ikalalago ng ating pananampalataya. So, ano ang dapat ating gawin upang matulungan natin lumago ang ating spiritual na pamumuhay? Unang-una po ay dapat maging masipag tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen? Masipag po na pagbulay-bulay ng salita ng Diyos, so basahin ito. Di ba, ito na rin ang utos ng Diyos sa atin, di ba? Kung mababasa natin sa Joshua 1:8, sinabi niya po doon na basahin natin ang aklat ng buhay. Pagbulay-bulayan natin ito araw at gabi. Amen? So, doon lalago ang ating pananampalataya. Amen? So, dapat tulungan natin ang ating faith na i-increase. Diba? Na-share na rin natin to sa previous sharing, diba? Paano palaguin ang ating pananampalataya. Amen? Kaya nga, lagi nating pakatandaan yung Joshua 1:8 na dapat pagbulay-bulayan at basahin natin ang aklat ng buhay ng Biblia. Amen? Pangalawa, na dapat tayo ay tularan natin yung mga masisipag sa pananampalataya. Amen? Sinabi niya po doon sa Hebrews 6:12, kaya't huwag kayong maging tamad. Tularan ninyo ang mga taong dahil sa kanilang pagtitiis at pananalig sa Diyos ay tumanggap ng mga pinangako niya. Amen? Sinabi niya po doon na huwag kayong maging tamad. So, dapat magpakasipag tayo upang matanggap natin ang pinangako ng Diyos. Amen? Tularan natin yung mga taong nagtitiis. Amen? Tularan natin yung mga taong nagpakasipag sa kanilang pananampalataya. Amen? So, dapat ganun din ang gawin natin sa ating spiritual na pamumuhay, sa ating pananampalataya. Kailangan maging masipag tayo, kapatid.
Amen. Pangatlo na dapat tayo ay maging masipag din sa pagdalo ng ating pagtitipon. Amen. Tulad na lang ng ating Bible study. Kahit online, kailangan andun pa rin yung eagerness natin na makinig, paglaanan ng oras. Amen. Ating prayer night, ang ating youth fellowship, tulad nito. Lalong-lalo na ang ating Sunday service. Kasi mga kapatid, pagdadalo natin sa simbahan, sa ating mga gawain ay nagbibigay din sa atin ng paglago sa ating pananampalataya. Kasi doon tayo makakakuha ng mga karagdagan, kaalaman patungkol sa salita ng Diyos. Amen? So, parang tinutulungan na tayo ay lumago sa ating pananampalataya. Amen? Ang sabi sa Romans 10:17, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. At ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. So, amen? Diba sabi niya po doon? Na ang bunga ng pananampalataya ay bunga ng pakikinig. Amen? So, lumalagaw ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pakikinig natin sa salita ng Diyos. So, kaya mga kapatid, I encourage you na dapat ay nag-a-attend tayo sa anumang pagdadalo ng ating simbahan. Hindi man face-to-face, dapat yun nga sa mga ating online services. Amen? So, I encourage you na dapat paglaanan natin ng oras ang ating mga pagtitipon tuwing online. Amen? So, ang conclusion mga kapatid, ang sabi po sa 1 Timothy 4:1, maliwanag ang sinasabi ng Espiritu na sa mga huling araw ay tatalikuran ng ilan ang pananampalataya. So, ito na po yung meron ng ilan na tatalikuran ng kanilang pananampalataya. Lilihis sila sa kanilang pananampalataya sa Diyos. Susunod sila sa mga papanlinlang na espiritu at sa mga katuruan ng mga demonyo. So, ito po yung sinasabi ko na mayroong espiritu dito sa mundo kung saan dadayain tayo. So, huwag tayong padadaya mga kapatid. Maging wise tayo. Watchful tayo sa mga ginagawa natin dito sa mundong ito. Amen? So mga kapatid, yun naman po ang aking share sa gabing ito. Nawa ay meron naman po tayong napulot na aral at nagpalakas muli sa ating pananampalataya. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat and shalom.